Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po. Alam naman po ninyo yan na ngayon si Garcia ay under fire. Kumbaga, talagang matindi ang aligasyon sa kanya. Seryosong mga aligasyon at akusasyon. Ang, ang aligasyon ay si Garcia, hindi pa naman siya pinangalanan nung nag-aakusa sa kanya eh. Actually, ang nag-aakusa sa kanya si Marcoleta. Ah, ma, ah, ang nag-aakusa sa kanya si Rodante Marcoleta. Bagamat tayo, hindi naman tayo, wala tayong masyadong tiwala kay Marcoleta. Pero tinitingnan natin at pinapakinggan yung kanyang akusasyon dito kay Garcia. Kasi seryosong aligasyon ito. Tungkol ito sa eleksyon ng ating bansa. Pag sinabi nating eleksyon, tungkol yan sa demokrasya. Tungkol sa demokrasya yan. Ang pinaka-importanting elemento ng demokrasya ay ang eleksyon. So, dito mga kabunyog, mga kababayan, ang akusasyon kay Garcia, di ba yung Smartmatic na disqualify na? Na-disqualify na yung Smartmatic. Tama yon, okay na yon. Na-disqualify ang Smartmatic. Matagal na nating hinihiling yun. Ngayon, ang problema, na-disqualify ang Smartmatic, ang naging ngayon, ang nanalong bidder, idinaan naman kasi talaga yan sa sa public bidding. Ang nanalong bidder ay yung South Korean company na Miro. So ngayon, ang nakakuha na ng kontrata na magsusupply ng mga vote counting machines para sa gagamitin sa 2025 elections ay itong South Korean company na tinatawag na Miro. So ngayon, ang akusasyon ni Marcoleta dito kay Garcia, mayroong isang official, mataas na official ng COMELEC na mayroong mga offshore accounts. Ibig sabihin, mayroong mga account sa bangko sa ibang bansa. At doon sa accounts niya sa bangko, pumasok ang aabutin sa 1 billion pesos. 120 million ito ay na-detect galing doon sa South Korean banks. Papunta doon sa account na yon. Ngayon, yung lahat daw nun ng mga transactions na yan, pumasok nung panahon ng bidding sa COMELEC tungkol sa pagsusupply ng vote counting machine sa 2025. Hello kay Helen C. So mga kabunyog, yun ang akusasyon. Yun ang akusasyon. Ngayon, hindi pa pinapangalanan ni Marcoleta, lumabas na itong si Garcia. Sabi ni Garcia, ako yan. Ako yung tinutukoy dyan. Lumabas na ako kasi alam ko namang sa susunod na mga araw, ako ang papangalanan dyan. Pero sabi ni Garcia, china-challenge ko ang nag-aakusa. Wini-waive ko ang aking right ng secrecy dyan sa mga offshore accounts na yan. Wini-waive ko. Sige. At tinatawagan ko rin ang NBI mag-imbestiga tungkol dito sa akusasyon. Kasi ako ang binabanggit diyan. Hindi pa lang daw lumalabas ang pangalan pero inunahan niya na. Yan, Yan mga kabunyog. So ngayon, ano ang epekto nito sa ating eleksyon at demokrasya? Yan yung issue ko ngayon dito. Ang epekto nito mga kabunyog, ang COMELEC sa ating konstitusyon, yan ay isa sa mga constitutional commissions. Kung nag-create ng COMELEC ay konstitusyon. Hindi po yan simpleng created ng Congress. Yan po ay created ng konstitusyon. Pareho yan ng COA, Commission on Audit, ganun din ang Ombudsman, ganun din ang Civil Service Commission. Yang mga yan, yung COA, yung Ombudsman, pati itong COMELEC, yan ay nakalagay sa konstitusyon para hindi yan ma-dissolve ng Kongreso. Kasi kung created lang yan ng Congress, pwede yang baguhin din ng Congress. Pero pag nasa Constitution, hindi yan pwedeng mabago ng Congress basta-basta. Kasi Constitution yan. Pangalawa, ang isa pang napaka-importanting dahilan, bakit linagay sa Constitution yan? Para ang COMELEC ay maging independent sa mga politiko. Kasi commission on election yan eh. Yan dapat ay independent. Ano ang isa sa mga garantiya na ang COMELEC ay magiging independent? Una, fixed ang term.
7 years. Pag na-appoint ang chairman ng COMELEC at ang mga commissioners, hindi na siya pwedeng tanggalin. Hindi na pwedeng tanggalin. Kaya halimbawa, in-appoint ni Pinoy si Andy Bautista. Upo ni Duterte, kahit ayaw ni Duterte kay Andy Bautista, hindi niya pwedeng palitan yon kasi 7 years yan, fixed term. Bakit importante yon sa sa chairman at commissioners ng COMELEC? Para hindi sila mapakialaman ng presidente at ng mga politiko. O yun. Kasi ano namang ikakatakot mo sa presidente na tatanggalin ka? Fixed ang term mo. 'Di ba? 'Di ba? Pangalawa, fixed ang term mo, ang budget mo, mayroon ka ring fiscal autonomy. Hindi pwedeng kumbaga ang ano mo, ang budget mo ay halos may garantiya na sa yung budget. Pangalawa, ang term mo bilang chairman ng COMELEC at yung mga commissioners fixed. Fixed. Hindi ito tulad ng ibang appointees na pag ayaw na ng nag-appointing power or authority, pwede niyang tanggalin. Halimbawa, yung mga cabinet secretaries, pag ayaw na ng appointing authority ng presidente, pwede niya yang palitan. Pero yung COMELEC chairman at saka commissioners, hindi pwede. Fixed ang term niyan. Anong dahilan? Bakit ganon? Para ang commissioner ng COMELEC, commissioners at saka chairman, ay hindi nakatali ang liig, takot siya sa presidente kasi baka tanggalin siya. Kumbaga hindi siya natatakot sa presidente, hindi siya natatakot kasi hindi naman siya pwedeng tanggalin ng presidente hanggat hindi tapos ang kanyang term. Fixed ang term niya 7 years Pero paano siya tatanggalin kung may nagawa siyang mali? Hindi siya pwedeng tanggalin kung simple-simpleng mali lang. Kinakailangang mabigat talagang pagkakamali at pagkakasala. Yan yung tinatawag na impeachable offenses. Ibig sabihin, ang COMELEC chairman at COMELEC commissioners pwede lang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Mabigat yon. Hindi madali ang impeachment. Hindi madali yan. Kaya, ang purpose po niyan, bakit impeachment lang ang makakatanggal sa chairman ng COMELEC at mga commissioners? Para nga hindi sila matakot. Ibig sabihin, kung ano talaga yung tama, gagawin nila. Kahit pa magalit ang presidente, magalit ang mga politiko, gagawin nila yan. Anyway, independent naman sila. Hindi sila pwedeng tanggalin kasi fixed ang term nila. Hindi sila madaling tanggalin kasi impeachment lang ang makakatanggal sa kanila. Yan yung purpose niyan. So ngayon, ano ang sinasabi ko na ang epekto ng akusasyon kay Garcia? Dahil matitindi ang akusasyon kay Garcia, hindi natin alam kung totoo ito o hindi. Kung totoo man itong akusasyon na ito, kailangan ni Garcia ang suporta ng mga kongresista, senador, presidente. Bakit? Ngayon na mayroon nang nakuha sa kanyang issue, aligasyon, malala pa niyan kung totoo yan, makikiusap siya ngayon sa speaker ng Kamara na wag naman siyang i-impeach. Makikiusap siya sa presidente na wag naman siyang i-impeach. Pagka gano'n na ikaw na ang nakikiusap, wala na ang independence mo. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Nakalagay sa konstitusyon na ang COMELEC ay independent. Ang commissioners ng COMELEC at ang chairman ng COMELEC, hindi pwede yang hawakan sa liig ng presidente. Bakit? Eleksyon ang hawak niya demokrasya ng bansa. Dapat malaya ang chairman ng COMELEC, malaya ang commissioners ng COMELEC na ipatupad ang mga dapat na reforma sa eleksyon. Magalit na at magalit ang mga politiko. Wala siyang dapat ikatakot kasi fixed ang term niya, matatanggal lang siya sa pamamagitan ng impeachment. So ibig sabihin dito mga kabunyog, ang nangyayari dito, kapag pinagkaisahan siya ng mga politiko dahil sa aligasyon na ito, matatanggal siya, pwede siyang ma-impeach. So anong gagawin ni Garcia para hindi siya ma-impeach? Makikiusap siya sa mga politiko, makikiusap siya sa presidente, makikiusap siya sa speaker ng Kamara. Once na ikaw na ang nakikiusap, mawawala na yung independence mo. Nakuha niyo mga kabunyog ang punto ko? Ang apektado dito, yung ating demokrasya.
Kasi yung independence ng ng COMELEC, maano anong tawag diyan? Ano bang ano doon? Ma 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 masasacrifice. Masasacrifice ang independence ng COMELEC eh. Yan yung problema diyan mga kabunyog. Dapat sana ang mga commissioners ng COMELEC at saka chairman, independent yan. Kung may nakikita silang mga electoral reforms o pagbabago sa eleksyon natin, kahit pa magalit na ang mga politiko, dapat ipatupad yan para sa demokrasya ng bansa. Kaya lang, ang problema ngayon, under fire ang COMELEC chairman. Seryoso ang aligasyon sa kanya. Anong gagawin ni Garcia dyan? Ayaw niyang ma-impeach siya. Ayaw niyang ma-impeach siya. Paano siya makakaligtas sa impeachment? Makikiusap siya sa mga politiko, sa speaker ng Kamara. Makikiusap siya sa presidente na tulungan siya, wag naman siyang ipa-impeach. Pagkaganyan mga kabunyog, ang kredibilidad, tama ka Rinaldo Gonzales, ang independence ng COMELEC, ang independence ay ko-compromise, yun ang term. Mako-compromise siya kasi makikiusap siya sa presidente, tama si Julito Galapin. Kumbaga, pro na siya sa pwede na siyang magamit sa mga pandaraya eh. Anyway, tikot siya kasi baka ma-impeach siya. Yun yung implication doon. Kasi pag wala kang ginagawang masama, malakas ang loob mo. Wag niyo akong please. Wag niyo akong papakialaman. Kasi ako gusto ko maging fair, maging independent. Wala kang kinakatakot. Ay ito, kinakot na ngayon si Garcia kasi may aligasyon na sa kanya. At ang mahirap pa niyan, kung totoo yung aligasyon sa kanya, ay lalo siyang matatakot niyan, makikiusap siya sa mga politiko. Mako-compromise. Mako-compromise dito ang COMELEC. Lalo, nagdududa na nga tayo sa kredibilidad at ng COMELEC, ay lalo tayo ngayong magdududa dyan kasi magiging beholden siya sa mga makapangyarihan na yan. Nakukuha natin mga kabunyog, mga kababayan, magiging Hello Garcia na siya pag nakiusap na siya sa presidente. Yun. Yan yung implication. Kaya ito? Yan ang malungkot na mangyayari sa atin. Kapag nagtuloy-tuloy ang mga akusasyon kay Garcia, kapag nagtuloy-tuloy yan, makikiusap yan sa mga nasa kapangyarihan. Siyempre, ayaw niyang ma-impeach siya. Saan ba manggagaling ang impeachment? Sa Kamara. Sino ang may control ng Kamara? It's Speaker. So, sinong kakausapin niya? Speaker. Ang problema, politiko yung Speaker. Politiko yung Speaker eh. So, pwede nga yung humingi ng pabor sa kanyang Speaker. Masasacrifice, mako-compromise ang ating eleksyon at demokrasya. Yung pagiging patas, pagiging yung independence ng COMELEC, parang ang hirap ng paniwalaan sa ganyan. Kaya yan mga kabunyog, yan ang problema. Kumbaga si Garcia ngayon, ang problema ngayon ni Garcia, seryoso ang aligasyon sa kanya. Kung totoo man yung aligasyon sa kanya, lalo siya ngayong magkakandara na makiusap. Gagawan niya ng paraan yan na huwag siyang ma-impeach. At para hindi siya ma-impeach, makikiusap siya. Pag nakiusap na siya, may na siya. Magiging hawak na siya sa liig. Kung nakalagay sa konstitusyon, dapat ang COMELEC independent eh. Hindi dapat hawak kahit ng presidente. Ano sana ang mga assurance na hindi siya hawak ng presidente? Una, pag na-appoint siya ng presidente, fixed na ang term niya. Hindi na siya pwedeng tanggalin. Matatanggal lang siya through impeachment. So hindi madaling magtanggal ng chairman at commissioners ng COMELEC. Yun yung mga yan yung mga provisions ng Constitution na nagbibigay sana sa COMELEC ng independence. Ang problema, malaki itong problema ni Garcia. Seryoso ang mga akusasyon sa kanya. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung problema. Kaya ang akusasyon kay Garcia ay may malaking epekto sa ating eleksyon at demokrasya. Okay,
So sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Basta po tayo. Basta po tayo. Ang bunyog po. Bunyog party list na po tayo sa 2025. Mabuhay po. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.